Umapila sa Supreme Court ang mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs upang ideklarang labag sa konstitusyon ang naturang kampanya ng nakaraang administrasyon. Sa kanilang manifestation and urgent motion for resolution, dapat umanong kilalanin ng SC na nagdulot ng extrajudicial killings ang war on drugs na lumabag sa karapatan ng mga Pilipino sa buhay, kalayaan at seguridad. Kasabay ito ng ikasampung taon ng pagsisimula ng kampanya noong July 1, 2016 na ipinatupad sa pamamagitan ng Philippine National Police Command Memorandum Circular No. 16-2016. Ayon sa mga petitioner, matagal nang nakabinbin ang kanilang inihaing writ of amparo noong 2017 na layong magbigay ng proteksyon sa kanilang buhay at seguridad. Dahil dito, hiniling nilang agarang resolbahin ng Korte Suprema ang kanilang petisyon. Ayon naman sa isa sa mga abogado ng petitioners na si Attorney Gilbert Andres, naniniwala silang tanging ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang magpasya kung naaayon sa saligang batas ang war on drugs. Talaga ang ICC, iba yung ICC, iba po ang Korte Suprema. Ang paniniwala po ng mga petitioners, tanging Korte Suprema lang po sa buong mundo ang makakadeklara na labag sa saligang batas ang war on drugs. Talagang separate po sila, huwag nating paghaluin. Iginiit ng mga pamilya na mahalaga ang magiging desisyon ng SC para sa ustisya ng mga biktima, pati na rin ang pagtitiyak na hindi na mauulit ang anilay malawakang paglabag sa karapatang pantao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.